95.9 True FM. Dito tayo sa totoo. And you're listening to your favorite DJ. This is Kuya Poy with a P-O-Y. Yun lang! Hello mga kapatid! Welcome na sa ating programa Heart to Heart. Suwabe naman ang pasok. Sana ganyan din po ang inyong mga pasok ha. Sa inyong mga trabaho. Sana ganyan din ang mga pasok ninyo. Sa inyong mga dinidigahan. Ayan! O, suwabeng-suwabe. Pero sigurado kapag dapat magbibitaw ng ganyan ng mga pakikipag-usap sa mga kababaihan. Dapat naman ay nakasipilyo. Baka kasi mahangin yan eh. Oo, hangin ang puhunan dyan ng konti. Hangin galing sa bibig. Ay, kumusta ka? Nag-lunch ka na ba? Hindi na. Wala nang gana. Iba na amoy. Yun lang. Hello po sa inyo mga kapatid at welcome na nga. Heart to heart na tayo. Isang oras na naman natin pagsasamahan po ito. Ang dami-daming mga gagawin. 8 araw bago magpasko. Aba, alam ko, dito sa isang oras natin, talagang halos hindi na magkasya, no? Ang mga gagawin natin, ano pa nga ba? O kayo dyan na ang daming mga santambak na mga trabaho, pero ang ating paalaala, you take it easy, okay? Ayan, take it easy sa lahat ng mga naghahapit nga po. Sa mga kumikilo, syempre, sayang naman daw ang kita. Ayan, at syempre, sa mga magkakaibigan o kaya naman sa mga magbi-business partners dyan, ha? O, baka lang meron na nag-aaway. Uy, nasa na ba yung delivery? Nasa na ba? Ang tagal na, ang dami ko ng order. Oo, sabi mo kayang-kaya, tapos ganito, ganyan. Oo, iwasan po natin yan, ha? Baka mabawasan pa ang ating mga kaibigan sa pagtatapos ng taong 2024. Oo, nang dahil lang sa kikitain ngayong Kapaskuhan, okay? I-value natin ang friendship more than anything else, di ba? Yung magandang pakikitungo pa rin sa mga tao kahit medyo nakakapikon na nga. Alam nyo naman ngayon, traffic. O kaya naman, kapag yun sa mga hanguan ng mga produkto, dahil yung iba rumaraket-raket, di ba? Hindi lang naman kayo ang kanilang pinagsisilbihan, marami rin po kayo. Ayan, kaya lamig ng ulo, pasensya, pagpipigil, dahil ang mga salitang hindi magaganda kapag lumabas na nga po sa ating bibig ay mahirap nang bawiin. Opo, kapag ka nakasakit na, nako, sige, ganun ba? Last mo na yan, ha? Next time, out ka na. Yan, yung mga ganyan. Pero eto, in ka na dapat, ano? At kailangan, ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live streaming. Dahil magaganda po ang mga mangyayari sa ating programa ngayon. Meron tayong HEART segment, ang ating heart segment, dalawang mag-uusap dahil para na raw silang mga nag-uumpugang mga bato nga hindi na magkasundo. Oo, dati sweet na sweet, nagyayakapan. Ngayon, ang yakap meron ng kurot-kurot na hindi na kurot ng paglalambing. May mga ganyan, di ba? O gusto mo dati niyayakap ka. Ngayon pagkalalapit, kuruting kita dyan. Kakainis ka na eh. At syempre, meron din po tayong love question of the day. At ang Dear Kuya Poy. Na mga pag-uusapan natin, makisawsaw po kayo sa ating mga pag-uusapan. Pero eto na nga po muna para kayo'y makapag-isip na at makapagparinig na ng malakas. Ginaya ko na yung forma ni Laila, no, sa programang Shoutout. Parinig na ng malakas. I-shoutout na dahil ito ang ating love question of the day. 8 araw bago magpasko, ano ang gusto mong regalo na matanggap mula sa jowa mo? Diretsahan na to. Kasi alam nyo yung iba nahihirapan pa mag-isip. Kasi yung iba mareklamo kapag ka nakakatanggap, di ba? Parang, hindi ko naman, ba't ito pa binili mo? Sana hindi ka di ba? Ganun pa. Hindi rin naman matutuwa kapag wala kang regalo. Alam, ba't gumastos ka pa? Ba't ganun?
Arte-arte! Ano na nga ba ang gusto mong matanggap na regalo mula sa jowa mo? Sige na. Ito na ang magandang paraan ng pagpaparinig sa kanya. Ang ating love question of the day. Kaya naman, ako, eto, si Mario Leyva Jr. sabi niya, ako kahit wala nang matanggap sa partner ko, sa misis ko. Makita ko lang siya araw-araw, masaya na talaga ako eh. At ang pinakamahalaga na regalong binigay sa akin ay ang dalawa naming anak. I love you, misis ko. Ano to? So much. Ayan, dahil nandyan ka palagi. From Mario Leyva Jr. Ayan. Sige Mario ha. Huwag mag-aantay ng regalo ha. Wala kang aasahan. Nagtanong na rin kami, bahala ka dyan. Yan. Pero eto, sabi ni Ronald Tumbaga naman, hindi ko makita ang love question. Okay. Sabi niya, gusto kong Christmas gift, bagong Android, kahit simple lang. Yun, diretsahan na tayo. Malay mo, meron naman ng mga mura, di ba? Ng mga Android na mga phone, gaya mga gadgets, meron na. Kung yun naman talaga kailangan mo halimbawa sa trabaho, bakit hindi? Di ba? Yun ang kailangan para sa pag-aaral, bakit naman din hindi? Yun eh. Nagtanong na rin naman si jowa mo. Yung iba, alam nyo, hindi ko naman sa sinasabi, no? Na nagpapaka-ipokrito yung iba. Of course, it's always, it always feels great na meron tayong matanggap mula sa ating mga partner. Pero hindi naman siya requirement. Ayan, pero ang para sa akin lang naman dito, nakukuha nga natin na tayo ay magregalo sa ibang mga tao. Bakit hindi sa ating mga partner din naman? Diba? Na kapag regalo sa mga parties, ayan, nakakapag-regalo po tayo sa mga hindi naman natin masyadong ka-close. Papaano naman yung mga lagi nating kasama kung mag-request sila, bakit hindi pagbigyan kung kaya, kung hindi kinakailangan na ipangutang pa sa iba. Pero ibang usapan naman kapag OA naman yung mga request naman. Wag naman ganun. Tama lang rin. Pero kung talagang kapos na kapos at alam mo ng iyong partner na meron talaga kayong pinaglalaanan na mas magandang bagay in the future. 'Di ba? Di bali na munang walang regaluhan sa Pasko, basta ang pangakuan sa Pasko next Christmas magkasama pa rin tayo, magkahawak kamay. Ayan. 'Di ba? Na inaabot ang ating mga pangarap. 'Yun naman 'yon. Dahil ang bawat isa po sa atin ay talagang regalo. Sa ibang tao pa, lalo pa nga po ang ating mga partner. Nandun na nga po tayo, no? Pero kung medyo maile-level up pa natin ang bahagya, kumbaga parang may cherry on top, wala rin naman masama. Okay na okay pa rin yun. Kaya naman, patuloy nyo pong i-share ang ating live streaming ngayon, mga kapatid, ha? Alam nyo kung bakit? Naku, parang nga po, ha, sa mga ngayon pa lamang ulit nakakapakinig sa ating programa, nagbabalik na nga po at hinihintay na namin ang inyong mga sulat na ipinadala sa aming H2H Conversation Official FB page. Ayan, kaya hanapin nyo na nga po ang H2H Conversation Official FB page. Mag-PM na po kayo, mag-private message na kayo ng inyong mga kwentong buhay para yan naman po ang susunod nating mai-feature sa Dear Kuya Poy, na sa ilang saglit lang ay atin na rin po mapapakinggan dito sa programang Heart to Heart ng 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Dear Kuya Poy, masama nga bang maramdaman ng anak ko na hindi siya iba sa pamilya ng dati kong asawa? Ako po si Gina mula dito sa Gapan, Nueva Ecija, 29 years old, at sa murang edad kong ito ay hiwalay na ako sa asawa kong si Jason. Wala mang papel at tanging verbal agreement lamang ang aming naging relasyon, ay ganito na nga po ang sinapit namin. Bago ang hiwalayan namin ni Jason ay may isa kaming naging anak, Kuya Poy. At sa totoo lang, ang anak na lamang namin ang dahilan kung bakit may ugnayan pa rin ang buhay naming dalawa ni Jason. Matagal man kaming hiwalay na, kahit papaano ay may komunikasyon pa rin kami para sa aming mga anak o sa aming anak. At isa sa hindi ko makakalimutan, Kuya Poy,
ay noong minsang ipagpaalam niya sa akin ang anak namin para isama sa party ng kanyang pinsan. Parang family reunion na rin naman ang setup na yon na alok sa akin ni Jason. Hindi naman ako nagdalawang isip, Kuya Poy, at pinayagan ko namang ipahiram ang aming anak dahil siya naman ang tatay nito. Ang kaso nga lang ay umuwing luhaan ang anak namin. Pakiramdam ko ay nag-iisa at walang karamay ang anak kong yun habang pauwi sa aming tahanan. At sa puntong yun ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman. Dear Kuya Poy, Hindi raw pala kilala ang anak ko na mga kamag-anakan ni Jason na pinagdala niya dito. Para bang hinayaan niya lamang ang kanyang anak na maiwang mag-isa sa gitna ng kawalan. Habang ang kanyang pamilya ay abalang-abala sa maraming bagay at ang kanya namang mga pinsan ay abala rin sa paglalaro. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay parang saling ket-ket lamang ang turing sa anak ko sa pinuntahan nila ng tatay niya. At ramdam na ramdam niyang napag-iwanan siya sa gathering na yon. Masama ang loob ko, Kuya Poy, sa dati kong karelasyon. At ang hindi ko matanggap ay para bang kasalanan ko pa dahil noong mga unang taon ng anak namin ay hindi ko ipinapahiram sa kanya ito para makilala man lang daw ng kanya mga kamag-anakan. Kuya Poy, siya ang kasama buong araw sa okasyon na yun. Gaano nga ba talaga kahirap na alalayan man lang ang kanyang anak? Gaano ba kahirap na ipakilala ito sa mga pinsan niyang mga bata doon? Wala ako na mga oras na yon. Siguro kung nandoon man ako, Kuya Poy, ay hindi ganoon ang sasapitin ng anak namin ni Jason. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa at umaasa po ako na sana ay mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko. Maraming salamat at more power pa sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Gina. Dear Kuya Poy, Maraming salamat sa pagpapadala ng kwentong ibinahagi mo nga dito sa Dear Kuya Poy na bahagi ng ating Heart to Heart. Alam nyo ha, sana itong kwento liham na ipinadala ni Gina sa atin ay magpaalaala sa mga magulang na isiping mabuti kung sino nga ba talaga ang nahihirapan sa bawat relasyon na nasasayang ng dahil sa pagpapataasan ng pride, ng dahil sa irresponsableng pakikipagrelasyon o sa mga pagkakamali natin. Hindi yung ating partner ang nahihirapan dito, hindi lamang tayo bilang mga partner din, kundi lalong-lalo na kapag ka nagkaroon ng anak, yung mga bata ang nahihirapan. Katulad na lamang na nangyari kay Gina at kay Jason, yes, matagal na sila. Yes, matagal na silang hiwalay. Matagal na silang merong pagkakaunawaan sa kung papaano pangangalagaan yung bata. Nga lang ay nagkulang pa rin at para bang kita nyo yung dating parang hiniram lang na laruan yung datingan, ano? With all due respect naman doon sa maganda na ipakilala. Pero kapag ka ipapakilala mo kasi ang anak mo doon sa mga kamag-anakan, kailangan well-planned din yan. Hindi yung ipakikilala ko, ito anak ko, sige laro kayo dyan. Hindi pa pwedeng ganun, ha? Lalo na sa mga parents dyan na nasa co-parenting na tinatawag, ano? Kailangan ay ipakilala at paramdam nyo sa mga anak ninyo kung papaano nga ba talaga yung pakiramdam ng isang anak. Oo, after all, dapat maunawaan na rin nila, ipaunawa nyo sa kanila, tiyagain ninyo kung bakit nga ba kinailangan magkahiwalay na magulang, pero ang pagiging ama mo at ang pagiging ina mo dito sa batang ito ay nandoon pa rin. O hindi ho pwede na, ay may anak na ako, gwapo siya, maganda siya, o ito kasama ko nga ngayon, o bahala ka na dyan. Ipakilala nyo. O kailangan may backup, kailangan merong konting hilot din, lalo na kung first time na ipakikilala mo doon sa pamilya ninyo. O kailangan planado, hindi naman yung napagtripan lang. O isipin nyo ho, tao yan.
tao na kailangan ay alagaan, alalayan natin. Hindi ho parang isang gamit na kapag ka dinala mo sa isang handaan, iniyabang mo, bahala na siya dyan. May sarili ng buhay yan. Kailangan ng alalay. Okay? Ayan, next time, Gina, kailangan meron kayong battle plan nitong si Jason. Kung pakikilala mo yung mga anak mo, of course, sabi mo nga, for the longest time, ikaw naman ang kasama ng bata. I guess, sa mga kamag-anakan mo, walang problema. Pero turuan mo rin itong si Jason sa ganang nag-agree kayo doon sa co-parenting setup. Tulungan mo rin siya kung papaano nga ba talaga maging magpakatatay doon sa kanyang anak. Wag mo namang dahil hindi niya rin natutunan yan, na ipagkait din naman sa kanya, parehas kayong matuto para na lamang dun sa bata. At wag namang sabihin na, hindi ko na ulit pahihiram sa iyo yung bata. Okay, wag ganon. Tulungan mo siya kung papaano nga ba ipakikilala, alalayan para sa bata. Kaya dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At dito na rin po kami magpapaalam, mga kapatid. Bukas po ulit, alas 12 ng tanghali, tayo po'y magkasama-sama, magkakawayan dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy, at manatiling nakatutok dito lamang sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Ito po ang programang Heart to Heart.